Good morning, Sorsogon. At dahil nga sa marami akong nakuhang mga message or mga nakikitang komento na mga mismong taga Sorsogon tungkol sa Tatak Duterte or Duterte Legacy ng mga build projects dito sa kailang syudad/probinsya ng Sorsogon. May nasabi dito, for example, si YouTube user na si Charmila Arasan 9577. Sabi niya, opo, Tatak Duterte po talaga yan. Nagasubaybay po ako simula po nga construct si Digong. Okay. So at least meron tayong resibo patunay dito, no, na mga talagang taga Sorsogon na nakapagkomento or nakapagsabi na si Digong talaga ang may pakana nitong mga proyekto nila dito. Yung may nasabi dito, bypass road, pati yung mga diversion roads, pati yung coastal roads, no? At saka lalo na yung sports arena nila dito sa Sorsogon City. And meron naman nagsabi dito nung nakaraang araw sa upload ko naman about coastal road dito nga sa lugar. No, ako'y napadaan lang naman hindi naman talaga coastal road yung topic, talagang napagkwentuhan lang namin ni mamang tricycle driver na itong coastal road ay gawa rin daw ni Duterte. Pero may nag-comment naman na taga Sorsogon na sabi niya matagal na daw talagang project itong coastal road ng Sorsogon City sa panahon pa daw talaga ni PGMA. Tapos ano lang daw, tinapos lang or pinagpatuloy lang daw ni Digong. So ngayon, ang tanong ko naman doon, kung totoo man yun, sige, sabihin natin tama yun, totoo yun. Pero ang tanong ko doon, pinagtataka ho natin, bakit kailangan pa si Digong yung tumapos nung nasimula ni Gloria Arroyo, isamantalang meron namang sumunod kay Gloria Arroyo na si Benigno Aquino or si Pinoy. Di ba ganun yun sa Pilipinas? I mean, meron tayong ulitin ko, meron tayong constitutional law sa Pilipinas na once na isang flagship project ng isang administration, ng isang pangulo ay napunduhan at nasimulan na itong gawin, ay hindi siya pwedeng hindi ipagpatuloy ng susunod na administrasyon kasi yun ay labag sa saligang batas, yun ay illegal. So ngayon, bakit hindi pinagpatuloy ni dating Pangulong Pinoy kung ito pala ay proyekto ni PGMA, di ba? So bakit si Digong pa ang magpapatuloy? Actually, sa totoo lang, tama naman talaga yung sabi ng mga tao, no, mga karamihang Pilipino na talagang sa lahat ng presidente na dumaan sa Pilipinas, namumukod tanging si Digong lang talaga ang presidenteng merong malasakit sa bayan, merong pagpapahalaga sa mamamayan. Like for example, talagang siya yung nagbibigay ng mga proyekto, mga flagship projects talaga na makakatulong siya in the long run. Ibig ko sabihin pang long term solution talaga yung ginagawa niya. 'Di ba? So bakit nila nasabi 'yun? At ako naman, bakit naman ako mag-a-agree? I mean, paano ko nasabi, bakit ako nagsisikan demotion or nag-a-agree sa mga ganong komento na si Digong lang talaga ang namumukod tanging pinakamagaling, pinakadabis, pinakamay malasakit na presidente sa Pilipinas. Number 1 itong si Makoy, si Apo Lakay. 'Di ba meron siyang ginawang meron siyang ginawang mga blueprints, no? Marami siyang mga nakabinbin na mga projects na hindi lang, drawing lang talaga siya. Blueprint lang pero ginamit siya ni Digong, no, na mga blueprint. So maganda kasi ang intention ng mga projects, ganun talaga ang ginawa ni Digong, no. Marami siyang mga proyekto na hindi naman talaga siya ang mayroong ang nagpaplano, hindi talaga siya yung may drawing, hindi siya yung hindi niya imahinasyon, hindi niya imagination, hindi niya talaga prospect. Pero nung pagkaupo niya, tinignan niya yung mga nakabinbin ng mga projects na hindi natuloy. I mean, hindi talaga napunduhan, hindi natuloy. Kumbaga parang puro plano lang talaga, drawing. So ginawa ni Digong ay pinag-aralan niya at kung magkano yung magiging gastos at saka kung efficient ba siya, no. So yun ang nangyari. Yun nga, efficient nga siya, maganda ang intention. So ginawa niya, pinunduhan niya, ginawa niya ang budget. Ginawa niyang sinama niya sa kanyang build project. So doon na nagsimula yung kanilang BBB o build project na talagang napapakinabangan ng mga Pilipino na pang long term talaga siya, hindi yung pang pang short term lang talaga siya, di ba? For example, yung parang band-aid solution, gaya ng ginawa ng ayuda ngayon ni Martin Romualdez BBM administration na yun nga 5,000 pesos pero kinupit pa ang 2,000, naging 3,000 na lang, no. So yung 3,000 pesos kayang ubusin ng isang araw lang yun, isusugal lang yun, no, kasi hindi naman talaga pinaghirapan ng mga recipient, no, ng mga beneficiary. Kasi hindi naman talaga sila naghihirap in the first place. Talagang afford nilang tumambay, afford nilang hindi magtrabaho. Ibig sabihin, meron silang pagkain, hindi talaga sila kawawa, di ba? So, talagang syempre,
pera na yun di ba? Ba't tatanggihan mo pa? Tsaka pera ng taong bayan yun, taxpayers money yun, so tatanggapin nila. Pero yun ngayon, 3,000 pesos, hindi naman talaga yun na mapupunta sa pinaka-intention ng kung sino man yung may pakana ng AKAP, AICS, and tupad na yan, no? Yung intention na makatulong, hindi talaga maka-alleviate ng ng sitwasyon ng mga mahihirap, di ba? Kumbaga, tinuturuan na talaga maging tamada. Pero anyway, so balikan ho natin yung yung pagiging magaling itong si Digong na hindi talaga siya mahilig sa mga band-aid solution. Talagang ginagawa ho niya pang long term ho, talaga pang matagalan ba na gamit. So for example, ito nga MRT7, di ba? Ang tagal, napakalaking yan ang pinakamalaking proyekto ni Digong na billions yata, billion or trillion, basta billions of billions ang budget ho talaga dyan. Soft loans na galing sa China, no? So congratulations din sa mga Pilipinas talaga, sa ating mga Pilipino, kapag magiging natin business partner talaga ang China, kasi ang galing talaga ng ng kailang mga proyekto. Ang galing ng Chinese, napaka high end, napaka advanced talaga ng kanilang technology. So yung mga nasasabi ng mga pikoy, mga fake lang yung ginagawa ng ng mga Chinese, hindi oo, kahit saan namang lugar may mga actually pinakamagandang produkto talaga di kalidad nanggagaling din sa China. Pero mga fake, syempre, no? Syempre, para may option ba ang mga tao? Pag mahirap ka lang, hindi mo afford yung mga mamahalin, mga pang social, pang mayaman, talagang pang high-end, high class, at least meron kang option doon sa pinaka mura. Pero syempre, balikan na ulit natin yung kay Digong, no? Na yun na nga, hindi siya mahilig sa mga band-aid solution. So yung kanyang mga build project ay ginagawa niya talaga yun para ma-alleviate yung life na mga poorest of the poor. Pero actually pangmasa talaga yung yung mga proyektong ginagawa. For example, ito mga coastal roads, sino ba makikinabang dyan? Lahat naman mayaman, mahirap, di ba? So para siya sa lahat, pangmasa talaga yung purpose, intention, yung gamit ng kanyang mga ginagawang proyekto. So ngayon, ito yung dinaanan natin ng coastal road ng ng Sorsogon City. Naalala ko dito dati, syempre, di ba 2016 nag-assume ng office itong si President Duterte. Ngayon, ang pinakauna ko talagang narinig na proyekto na nagawa niya na kanyang sinimulan ay itong sa parang flood control ng Naga City or something somewhere, no, sa Maya Camarines Sur. Tapos pangalawa itong coastal road ng Sorsogon City, and pangatlo yung sa may Bohol Airport. Tapos pang-apat, Daraga, Legazpi Airport. Pang-lima, ito lang base sa aking pagkakaalala ko to. Hindi naman talaga siya parang in any order, pero yung pagkakaalala ko, so sinusunod ko na lang. Pang-lima or pang-anim na ba, no? Yung Jensan Airport, ang ganda. Alam mo itong Bohol Airport, hindi ko inisip na magkakaroon talaga ng airport yan, kasi dati kasi inisip ko na pag sinabing Bohol, puro talaga yan mga chocolate hills. So parang wala siyang flat terrains and flat surfaces sa isla ng Bohol, no, na kaya walang mapaglagyan ng runway. So yan ang iniisip ko dati, mali pala, no, meron pala silang flatlands kahit paano. So that's in Panglao. Anyway, so yan lang, no. Ano pa bang mga nabanggit, mga hindi ko pa nabanggit ng mga flagship projects? Yan ay MRT7. Yan, isa yan. Talagang naalala ko dati 2017, pumunta ako ng Caloocan, dumaan ako galing sa basta una kong punta diyan, 2017, talagang nagsisimula na yung nagkakanda traffic na talaga yung yung biyahe natin from SM North EDSA all the way to San Jose del Monte, Bulacan, kasi nagsisimula na yung yung groundbreaking. Mayroon akong vlog noon, mayroon akong mga video, sige lang papakita ko sa inyo minsan, pag mapag-usapan natin yung mga build project ni Digong within the city, the Metro Manila, in the Calabarzon and Bulacan region. So yun, bali hindi talaga mahilig sa band-aid solution itong si Digong, talagang pang long term ang kanyang mga proyektos. Ito isa na tong yung kanyang build project is siya, kumbaga para ang advocacy kasi ni Tatay Digong, dapat, di ba, unang-una kaya naman talaga siya tumakbo or binoto ng mga tao kasi sa kanyang advocacy na gawin tayong federalism, di ba? Federalismo, magfe-federalismo na ang Pilipinas, hindi tayo magiging presidential system, no? Kasi andito kasi talaga ang kurakot na sa presidential system. Maganda kasi pag mag-federalism tayo, so magkaroon tayo ng mga states, no? So sa Pilipinas, so magkakaroon tayo na, for example, Davao, State of Davao, parang gano'n, no? Davao States. So Iloilo States, Cebu States, or States of Cebu, States of ano ba tawag dyan, di ba? So doon magkakaalaman kung sino talaga magagaling na mga mayor and governors, di ba? Or yung ano ba tawag dyan, yung pinakahit ng mga lugar. So for example, Zamboanga Peninsula or Zamboanga City. Hindi ko masasabing Zamboanga Peninsula kasi pag sinabi Zamboanga Peninsula,
kasama ang Zamboanga del Norte, di ba, yung kung saan may kinidnap na American national na si Ismond, tama ba? Oo, Elliot, no, ano siya, kinidnap siya ng mga Abu Sayyaf group dahil nga sa basta ganun ka sa may mga mahihirap. So hindi ko masasabing ganun kagaling ang Zamboanga Peninsula region kasi nga ang pinaka-progressive lang talaga dyan ay ang Zamboanga, as far as I know ha. So I might be wrong, so correct nyo na lang ako ng mga taga Zamboanga Peninsula. So ito yung Pagadian City and itong Zamboanga City na talaga ang masasabi kong napaka-progressive na city sa kanilang rehiyon. Pero pag sinabing Davao Region, Western Visayas Region, NIR or Negros Island Region, Visayas Region, I mean yung itong Central Visayas, that's Bohol, Cebu, and the Siquijor. Tapos ang Samar Leyte, so ayun, duda ako yan ang pinaka magiging kulilat sa lahat. Kasi ang BARM ng Mindanao, abay, sila rapid yung kanilang progress. Isa sila sa tawagin nating Tiger Economy. Ibig ko sabihin parang sila, fastest running or basta developing ang kanilang rehiyon ng BARM. So kudos, no, congratulations sa inyong mga taga BARM. Sana nga galingan niyo no? Galingan niyo talaga mga taga BARM na yayaman lalo ang inyong lugar, inyong rehiyon, kasi kayong gagawin naming benchmark dito sa Pilipinas. So once na mag-progress kayo, mag-succeed yung inyong sistema, gagayahin na kayo. I-implement na siya all over the Philippines. Magiging state na tayo dito sa Pilipinas. Anyway, so yan balikan natin ito, Coastal Road. Ito nakikita ho nyo dito. Ito po yung tinutukoy ng mga komentor na hindi lang daw sports coliseum or sports arena ng Sorsogon City ang ginawa ni Tatay Digong sa kanyang panahon, kundi maging yung mga bypass and diversion road. So ngayon babasahin natin itong Wikipedia nitong Coastal Road, kasi sabi nga kasama daw to sa ni Tatay Digong na project na parang siya, taliwas doon sa sinabi nung babae na nag-comment hindi ako sure kung babae yun, pero I suggest babae yun. I mean I assume babae yun. So sabi niya na hindi na talaga to project si Digong, project to taga ni PGME, tapos kay Digong lang daw tinapos o sinimulan. Parang ganun yung pagkasabi niya. Nasabi ko, may ganun ba? So ibig sabihin lalaktawan lang ni Pinoy. Okay, so balikan natin. So ito yun isa to sa first or pangalawa na talagang na-inaugurate. Ibig ko sabihin na-inaugurate sa time ni Tatay Digong. Ang galing lang. Kudos kay Digong talaga, the best. So agree ako na siya ang pinakamagaling na presidente sa buong Pilipinas sa kasaysayan. Ito na yung natin yung pruweba na itong Sorsogon Coastal Road ay talagang gawa ni Tatay Digong sa kanyang administration, sa kanyang panahon, no. So ito, Villar. Si Villar is si Mark Villar na senador natin ngayon. Hindi naman siguro lingin sa ating kaalaman na siya ang isa sa pinaka talagang brilliant cabinet secretary ni Tatay Digong that time, no. So alongside with Art Tugade. So Villar, Sorsogon City Coastal Road is now open. Sunday, August 30, 2020. Public Works and Highways Secretary Mark E. Villar announced that a new coastal road is now open from Rompiolas or the Sorsogon City's Baywalk up to Barangay Balogo, providing road travelers a pleasant view of the Sorsogon's coastline. Secretary Villar said that the 4-lane Sorsogon City Coastal Road with a total length of 5.52 km may be considered among the grandest build projects in Bicol Region undertaken by DPWH Regional Office 5 and Sorsogon 1st District Engineering Office. In his report, the Secretary Villar, Senior Undersecretary for Luzon Operations Rafael C. Yabot said that other than decongesting the heavy traffic in the main thoroughfare of Sorsogon City, this road was built to provide protection to the surrounding areas from storm surge, especially that Bicol region is among the most frequent path of typhoons entering the Philippine area of responsibility. The completed coastal road with rock causeway and 3 bridges with a total length of 110.70 lineal meter begins at junction Daang Maharlika, traversing several barangays of Sirangan, Sampaloc, Balogo, and will eventually connect to the barangays Pangpang, Tugos, Cambulaga, and Talisay in Sorsogon City. This road project is a realization of infrastructure development plans of Sorsogon Governor and former Senator Francis Chis G. Escudero and Sorsogon City Mayor Maria Esther Ihamor, who
spearheaded the recent opening of the coastal road, also attended by Undersecretary Abot. Okay, balikan natin itong sinabi dito. The road project is a realization of infrastructure development plans of Sorsogon Informer. So, ibig sabihin, ano siya, no? Parang plano, drawing, plano, no? Realization of infrastructure development plans of Sorsogon Governor and former Senator si Francis Chis Escudero. So, ito kasi is written nung sometimes in 2020. Okay, so ibig sabihin dito ay plano ito ni drawing and plano ni Chis Escudero as governor ng Sorsogon, tsaka si Mayor Maria Esther Ihamor. Okay. So, yun So, ibig sabihin, pa rin, kay Digong pa rin siya kay Digong, kumbaga parang proposal ni Governor Chis Escudero and Mayor Hamor na bigyan ng budget or parang lab project nila sa kanilang lungsod and probinsya. Tama. Tapos binigyan ng pondo budget ni Digong. So naging kasama ito sa kanyang build project. Okay. Governor Escudero described the Sorsogon Coastal Road as one of the best in the country as he expressed his gratitude to Secretary Villar and the Department of supporting the development of Sorsogon province by constructing roads that will improve exchange of goods between barangays and towns. So, okay na tayo dito. So, ibig sabihin talaga dito, it's a tie-up collaboration between local government of Sorsogon and also to the national government of Rodrigo Roa Duterte sa katauhan ni Secretary Mark E. Villar as a DPWH secretary. O, di ba? So, okay na tayo dito. Ano sa tingin nyo? Tama ba? So, assume na natin. Maraming thank you, Tatay Digong. Siyempre, first and foremost, maraming thank you sa taxpayers' money. Pangalawa, maraming thank you kay Mayor Hamor and kay Chis Escudero and most especially kay Digong Duterte. Bakit tayo mapasalamat kay Digong Duterte? Kasi nga hindi siya kagaya kay BBM, kay Martin Romualdez, na kapag kakalaban sa politika, ang isang lugar hindi niya bibigyan ng proyekto. For example, Davao City, walang proyekto sa Davao City na nakukuha under the administration of Marcos Romualdez, di ba? Bakit? Ano ba yung proyekto dito na tinanggalan ng budget? Ibig ko sabihin, hindi sinama sa priority project ni BBM. Kasi nga wala naman talagang priority na project si BBM maliban sa pagbibenta ng mga ari-arian natin, no? Mga assets. Tapos namimigay ng ayuda, di ba? Magkanda utang-utang tayo na umutang para umutang siya para ipang ayuda. Pwede ba yun? Sa panahon ni Digong, pwede yun. Umutang para pambiling bakuna, di ba? Pang ayuda na rin, pwede na rin, no? Tsaka pang ayuda, tsaka pang libreng sakay para sa mga frontliners natin. Oh, pwede 'yun. Kasi pandemic 'yun eh. Walang mapagkukunang yaman, 'di ba? Wala tayong mapagkukunan na ng budget ng pondo sa Pilipinas kasi nga pandemic nga, lahat ay patay, sarado. Hospital yung gumagana noong time na 'yon. So, yun na siguro. Maraming thank you. No? So, ulitin natin. Maraming thank you unang-una taxpayers money. Maraming salamat sa inyong kabayanihan, mga OFWs. Maraming thank you sa mga natatrabaho na walang tulugan, walang rest day, nagkakandaho ba, kakatrabaho, tapos kakaltasan ng tax whether you like it or not. And pangalawa, yan na nga, mga taxpayers money. Pangalawa, thank you kay Chis Escudero as governor and kay Mayor Hamor dahil nga sa plano pala nila ito. So, dahil sa inyong brilliant ideas and plans, so yun, binigyan ng katuparan, no? So, it's a tie-up in collaboration sa inyong national government and local government of Sorsogon. And of course, thank you Tatay Digong kasi nga ulitin ko, bakit pasalamatan si Digong? Trabaho naman nila yun. Totoo yun, trabaho nila yun. Pero ang tanong ngayon, si BBM, may trabaho ba siya? May ginagawa siyang trabaho, di ba? Wala, maliban sa alam niyo yan, di ba? Party-party, pag may kalamidad, party-party, alam mo yun, yung basta parang iba yung style niya PBBM, no? Di mo maintindihan kung saan wala mang pag may mga sakuna, for example, binagyo yung basta may mga bagyo, may mga nangyaring mga baha. Pero ang ayuda ginagawa, nilalagay, binibigay sa Davao, wala namang di ba? Hindi naman talaga kailangan ng mga tao na bigyan. Alam mo yung susubuan mo ng pangkain nila. Kasi ang mga Pilipino, likas tayong masisipag, matiisin, di ba, sa trabaho.
Oo, kaya yun sa atin sana, serbisyo publiko na maganda. Bigyan tayo ng magandang daan, magandang tulay, magandang mga gymnasiums, palengke, eskwelahan, hospitals, yung mga ganong mga kailangan nating mga serbisyo galing sa kanila. Hindi yung ayuda. Kasi meron naman tayong kamay, paa, lahat, di ba? Kumpleto naman yung mga kamay. Ginagawa tayong inotil, no? Pol. So yun, lang. So sa mga nasasabing ba tayo magti-thank you kay Digong, trabaho nila yun? Oo, tatrabaho nila yun. Pero thank you pa rin kasi dahil sa sahod, pinapasahod natin sila pero ginagawa yung trabaho. Alam mo yun? Selflessly. Mandakin mo, kukulong siya ng ICC. Sorry, ICC. Di ba? Sabi nga niya, di ba siya di ba siya mapupunta sa hell, sa impyerno, basta yung kanyang mga nasasakupan, mga tao, kababayan ay maninirahan sa paraiso. Ganon yun eh. So, yun pa lang. It's an act of service, kind in service. Ganon talaga, no? Ano matawag sa mga ganyang act ng isang presidente. So, yun. Maraming tingko kay Tita Digong kasi ginampanan niya talagang trabaho ng higit pa sa ibang mga presidente, di ba? Walang makakapantay, walang katulad si Digong. The best, one of the kind, no? So, tingnan natin ito si VP Sara. Pag maging presidente siya, panigurado, maaari niya rin kung hindi mapapantayan, malampasan. Pero basta magaling, magkakaiba sila ng brand of politics, or iba sila ng meron silang parehas political will, meron silang puso para sa mamayang Pilipino at bansang Pilipinas, pero magkaiba sila ng atake, di ba? Kung si Digong is medyo nagbibigay pa ng warning, itong si VP Sara Duterte, pag mali ka talaga, ganun yun, no? At yun lang, maraming thank you sa panonood. Maraming thank you, Tatay Digong, legacy, di ba? Tatak Duterte. Build project. So ibig sabihin kung maglalaban-laban si Sara at si Chis Escudero, talagang ang boto mo mas may chance na iboto mo si Sara, no? Kumpara kay Chis. Oh. Escudero nagpapag sa mga magsasaka dito sa amin. Hala, ganun ba? Oo, yung goal. Dati yung sa panahon na si Marcos. Oo. Si Escudero, agriculture yan ang Kay Marcos. Oo, kay Marcos. Oo. Ang ginawa niya lang kasi mga goal sa Oo. tapos yun, sa mga balan, nakakagod na rin. Oo. Kaya wala noon, hindi talaga ako nabubuti sa mga Escudero. Okay. Okay, ano yun? So si Escudero, hindi siya tatakbo presidente, si si Martin Romualdez. Sino iboboto mo? Si Martin Romualdez o ayaw mo din? Mayabang, no? Kasi maraming pera, no? Dinadown na si Sara, no? Mga Duterte. Kung hindi naman si Bongbong nanalo, wala pa niya hindi niya na sa ano. Hindi pag-ibang gusto niya na mag-give siya ng Tama. nakalaban lang.